Okay, good day mga kasyoki. Pasyalan natin yung ating mga mga baby stag, no. Ito yung ating mga palahi, no. Tayo backyard lang. Maliit lang yung ating manukan dito. Ayan, mga 5.5 months natin, no. Papunta na sila ng 6 months. Ayan. Batang bata pa. Ayan, yung ating mga palahi. Panlaban natin sa susunod na taon. Ito, kukulangin pa to. Kukulangin tayo ng mga manok na panlaban, kaya ayoko muna sana ayoko magbenta ng manok. Yung ating mga pinanser, tayo hinahanapan ng panlaban. Kapag nagsabi na magagayak tayo ng manok. Ito yung ating mga pulet na napakaganda. Ayan sila, oh. Pulang-pula yung mga mata niya, no? Ayan sila, kaya mo yung mga ibon nasa taas. Ayan, ang kanilang magandang mga pulet. Ito naman yung ating mga baby stag. Yan, 6 months naman ito, mga naunang batch. Yan. Ito, 5.5. Yan, ito, 5.5 ito. Pulang-pula mga mata, oh. Tingnan nyo, silipin natin ng mabuti. Ito ay pulang-pulang mata. Kaya ito ay tinawag ko na Red Eye Devil. Yan. Wala pa mga tahid, kaliliit pa. Yan. Pulang mga mata. Yan. Ito, 5.5 lang to. Ayan, o. Mga ganda mga katawan, mga bibilog. Ayan sila. Palitalisain dito sa isang side. Itong mga manok dito, yung iba nagtatanong kung magkano. Kaya natatawa ako, baka ang gusto yata nila yung mga budget meal na mga manok. Huwag kayong kukuha ng mga budget meal na mga manok. Bili ka ng 3,000 manok. Yung 3,000 mo, pustahan mo ng 11 mil. Yung 11 mil mo kasama na yun. Walang tibay sa sugat yung mga ganong klaseng mga manok. Yung mga bibili ka na 3,000. Kaya lang yung kapalit nyo nun, walang milay yung walang katibay-tibay sa laban, no? Yung bloodline nila, walang yan yung mga bata. Wala pang tahid, oh. Maliit. Talagang baby stag pa sila. Pag nagbihis to, napakaganda. Maganda niya pagka humaba na yung buntot. Pag nakumpleto na yung kanilang mga balahibo. Ayan. Sila, batang bata pa talaga. Napakaliit pa ng tahid, oh. Maganda nila. Ayan. Puso silang kumain kasi, kaya nasa taas na sila ng fly pen. So, ang ganda nito. 5.5 months pa lang to.
Ito yung aking kunting manukan. Yung isang manukan ko nasa Nueva Ecija. Doon naman, mga kak naman ang nandun. Dito sa akin, mga baby stag pa lang. Sa kabilang manukan ko, andun yung mga kak ko eh. Pero sa susunod, meron na tayong lupa na gagawin. Magiging game farm na talaga. Malaki na yung ating lupa, kaya magpapasalang tayo ng magsasalang tayo ng mga 15 na inahin o ano. So ito lang naman yung ginagawa ko. Meron tayo dito na running pen. Yan yung ating fly pen. Ito yung mga baby stag natin, akit baba. Bata pa, lumalakas na yung pakpak, saka yung kanilang mga hita, no? Ito yung ating kaskasan, no? Oh, yan, defolding. Yan. Tapos ito yung ating bitawan. Yan, makipot lang. Sakto lang na sakto lang na nakapagbibitaw tayo. Tapos palakad-palakad, ilaw. Okay na yun. Hindi na kailangan ng malaki. Ito yung napag-champion ko kagabi. Bulik. Ito yung Dominator bulik. Yan. Ang kalaban nito, taga Bacolod daw. Sabi nung bumitaw, galing daw yun ng Bacolod. So, tinignan ko, may matibay nga yung manok na yun. Kasi hindi nakasugat eh. Binili daw nila ng 8 mil. 8 mil, hindi naman nakapalo. Pulang-pulang mata nito. Kaya ito ay binansagan ko na Red Eye Devil. Kasi mapupula mga mata nila. Talagang quality. Quality ang mga bloodline nila. At yung mga itim, mapupula mga mata. Tapos, pag magmamanok kayo, yung kuha na kayo ng materialis ninyo, ito akin, backyard lang ako. Kaya lang, bumili ako ng mahal na materialis dahil gusto ko lahat ng aking mapalabas maayos na. Ayoko na kasi mag-alaga ng yung budget meal. Tapos ganun din isa lang yung pagkain. Yung pagkain nila walang pinagkaiba. Tapos budget meal yung alagaan. Sasayang ang ating ang laki. Good size ito Ito na isang linggo pa lang ito sa fly pin kaya hindi pa nila sanay may ilap-ilap pa. Ang ginagawa ko nito 2 weeks sa fly pin, 2 weeks sa TP. Rotation silang lahat. After 2 weeks nasa damuhan naman sila. After 2 weeks nasa fly pin naman yung iba. Baby pa Papula ng mga mata. Kaya kahit na ito tamaan mo ng fatal na sugat, hindi basta sila nag-give up. Ayun, pulang-pula mata niyo pula ng mata. Kaya yung bloodline na nandito sa akin talagang maayos. Yan si Molly, yung aming asong si Molly. Ito yung kanilang ama. Yung tatay nila ito. 4 times winner na to. Nabalda yung kanilang yung kaliwa. Tumitiklop yung paa. Pero nilaban ko lang nung last month, nanalo uli. Kaya lang nilagyan ko ng sa kanan namin nilagyan, kanan sa kanan yung kalaban. Yung kalaban hindi baldado, ito baldado yung kaliwa 10-6 ang ginawa dito tawagan. Dito sa sa Tarlac din na ginanap. Ito yung 2 times winner natin na Sweater Dome. Ayan, yung bago lang nung December 15 to nanalo. Tapak sa paa. Ito din December 15 nung November naman to. Kapatid niya, Sweater Dome. Ayan. Medyo pinapagaling ko pa yung kaliwang pakpak Medyo namamaga pa yung kaliwa. Ito naman yung mga Red Eye Devil. Ito, tingnan mo, mata nito talagang napakapula ng mata. Hindi din nagsusugat to, 2 beses na.
Ito naman, yung anak naman ito. Yan, anak niyan. Ito mga pula. Yung talisain, anak ng one time namin natalsain. Kaya lang hindi nakasurvive at nabulok yung singit. Mga 5.5 months. Ito lang yung aking backyard lang. Pero quality yung nandito. Sumasabay ito sa mga big time na magamanok. At saka iba yung aking conditioning sa mga iba. May pagkakaiba yung aming conditioning sa mga big time na nagmamanok. Kasi ako hindi ko tinitipid sa pagkain yung mga manok ko. Pagka conditioning na ako, hindi ko na sila tinitipid. Lahat ng mga magagandang patoka binibigay ko na sa kanila. Saka tamang pointing. Pagka magandang conditioning mo at mali kang pointing, wala ding silbi ang iyong ginawa. Kaya ang pointing ang mahalaga. At saka yung na din, yung kabit mo ng tari. Kailangan yung tari mo maayos. Okay, ito nilibot ko lang kayo sa aking munting manukan dito. Sa kabila, minsan ipapasyal ko rin kayo doon. Doon naman yung mga kak. Okay, good day mga ka-shoki, mga ka-panelok. Yan lang yung aking manukan dito. Isipin nyo, backyard lang ako. Okay, mga ka-shoki. Tayo wala muna tayong content na ginawa. Tayo namasyal dito sa ating munting manukan. At sa mga yung mga kaibigan natin dito sa ating YouTube channel. Salamat pala sa mga pagsuporta at sa mga bago lang na nakatutok. Huwag natin kalimutan, pakisuportahan naman ang ating channel, at paki-share na lang din ang video tips na ginagawa natin. At sa susunod nga pala, malapit na, pamimigay natin yung ating pamaskong handog ng mga pulit, Wow! Kung sino man sa inyo ang ating mabunot, standby lang at pamimigay natin yung mga pulit na yan. Ito sila mga kasyoke, papakita ko. Ayan sila, ang gaganda nila. Yan yung mapapa sa inyo. Andiyan lang sila. Ibigay ko sa inyo yan. Tiyak na pwede ninyong gamitin sa inyong pagmamanok. Magsimula kayo sa tama, Huwag na kayong magsimula sa mga budget meal na mga manok. Yun lang may advice ko sa inyo. Kahit tayo ay backyard na magamanok, mag-alaga tayo ng tamang manok, Yes! Bumili na tayo ng maayos na materyales. Huwag na tayo magtipid. Okay, yun lang aking bahal palagi ko na video tips na may bibigay ko sa inyo ngayon. At saka pala, shout out sa ating mga subscribers, Lalo-lalo na sa ating taga-subaybay. Ito talagang nanonood sa atin to. Pinsinid niya sa akin si Boss Hergy Canoy. Siya ay si Boss Hergy Canoy, siya ay nakabase sa US Las Vegas. Nasa US Las Vegas siya ngayon. Sinid niya sa akin. Sabi niya, natutuwa ako sa ginagawa mo dahil kahit simple lang na magamanok, may natutunan na yan sa aking ginagawa na mga content. At nagustuhan niya yung ating mga content na ginagawa ng mga video tips. Sabi niya, nakakatulong daw ito sa mga maliliit na nagmamanok at saka sa mga hindi pa rin na pag-iwanan sa mga kaalaman sa pag-aalaga naman at sa pagkukondisyon. So, salamat kay Boss Hergy Canoy na nakabase sa US Las Vegas. Siya ay daw malapit ng pauwi. Pagka umuwi siya ay magpapalahi na lang din ng manok at mag-aalaga. Kasi yung pag-aalaga natin ng manok, ito ay pampahaba ng buhay. Tanda ka na pagsasalita dyan. Ang pahaba ng buhay ito, pampatanggal na yung stress natin. Kung tayo medyo nababagot, isang hawak mo lang sa ating manok, tanggal na yung ating problema. Pwede na! Totoo yan mga kasyoki. At kaya tayo, tingnan nyo, sa edad natin, tayo mukhang bata pa. Ngayon may kayabangan to. Ayan, bata pa tayo. Kaya pagka nagalaga ka ng manok, talagang matatanggal yung problema mo
At pagka may mga stress ka sa buhay, pumunta ka lang sa manukan mo, talagang tanggal agad yan. Pagka nahimas mo yung manok mo na magaganda, yung mga istag mo na pinalahi mo, mula itlog hanggang sisiyo, hanggang sa maging iakit mo yan sa ruweda, hanggang sa manalo. Talagang nakaka-inspire, no, mga kasyoki. Palagay ko nakadroga yan. Na ang ating mga manok na inalagaan ay nakita mo nagpapanalo. Kahit na konti lang yung pusta. Kaya sabi ko, untian lang ang pusta natin, huwag masyado malaki. Okay mga kasyoki, salamat sa inyong lahat, no? At ito lang yung aking iiwanan. Basta sabi ko sa inyo, ang sabong, nandyan lang. Kapag malas ka ngayon, huwag ka munang tumuloy. At kapag buenas ka naman, ayun yung sign na maglalaban ka kasi buenas ka sa mga panahon na yan. So, laging tatandaan, ang pagsabong hinay-hinay lang. Mas maganda yung nagsasabong ka na nag-i-enjoy ka lang. Huwag yung nagsasabong ka na sinusugal mo na lahat pati pang pakain sa iyong mga pamilya. Baka mawalan yan. Yung manukan mo, babagsak yan. Hindi mo yan mamimaintain ng maayos pagka sagad-sagad ka kung magsabong. Yung hayaan mo na lang yung mga mayayamang tao. Sila yung magpinans sa manok mo. Basta ang gawin mo, yung goal mo, yung mga manok mo na ipapanalo mo sa na nang dumaan sa mga kamay mo, no? Ikaw yung nag-pointing, ikaw yung nag-condition, lahat ng sistema ginawa mo. At yun naman ang ginagawa ko dito sa aking mga manukan hanggang sa naging sisiw sila at nilaban natin, lumalaban tayo sa mga malalaking nagmamanok. At tayo naman talagang pag binitawan natin yung ating manok, talagang hindi nagpapaiwan sa mga manok nila. So yun lang, basta huwag magtipid, mag-alaga ng tamang manok. Huwag bumili ng mga budget meal lang, no? Kaya pag bumili kayo ng manok, huwag na ninyong tawaran yung manok. Basta kung gusto ninyo, bilhin nyo kung gusto nyo. Huwag na kayong tumawad kasi ang pag-aalaga ng manok ay hindi basta-basta. Matinding pagtitiis at saka puyat ng mga nag-aalaga din ng manok. Kaya pagka masusubukan yan, pag kayo na yung nag-alaga, pag kayo na yung nagpapalahi, saka ninyo maintindihan kung paano ang pag-aalaga ay ganun pala kaselan mo. So, okay. Ingat lang tayo mga kasyoki. Huwag magpadalos-dalos sa anumang laban. Basta laging tatandaan, ito ang inyong kasyoki sa anumang panahon. God bless.